Ayan na. Naka-zoom. Tuloy-tuloy na yan. Salta ka. Dinig ka kaya? Dinig ko. Oh. May mic yan eh. And last but not the least, Taruk Erwin William P. Wara. Dembate. Meron. Dalawa, tatlo. Dili. Katawaran, siyempre. Anak nga. Anak nga. Import. There you have it, ladies and gentlemen. Our award is for College. Oh, yun. elementary. Tapos sa grade 6. Yan, meron din yan, grade 6. Meron pang grade 5. Kumain naman. At tanong pa, ano plido? Tao pa ba? Bay pa ba na? Ito ba? Ano kaya plido? May I call on the following people to receive their loyalty award from the high school department. Garcia Kim C. Sabi ng mga teacher din ng mga kung baka lugahan yung mga teacher. Ay ba naman na papakalunod na sila mga teacher. Ano? Papakalunod na sila mga teacher. Sergio Yara? Asan na yun? Hindi naman sila sasagutin. Ay, rinig kayo. Aray. Next we have Napanood din, sir, yan. Evelyn P. Hindi, hindi. Wala naman yung sounds eh. Mga mamay. Tingnan natin ha. Dati si Roger, ano, pinahawak sa akin yung camera. Oh, mag-20. Yung una. Oo, Next sagad. we have Sagad ang akin. Alonso Bonalin N. Backless daw. Ate, ikaw, sama ka. Yung dalawa na ang dama. Yung dalawa magkahawig. Mga mag-aaral po ito ang Tawid. nagpapalitan ng karampatan sa ating sistema simula ng itatag ang BCCSI hanggang sila ay gumraduate mula sa high school. Kaya po, loyalty award na tawag natin. Next, we have Ubando Joffrey D.G. Hintay ka. We will follow the parents of Mr. Ubando to assist him on the stage. May sabit kaya yun. Parang Alam mo, dito-rito rin. Lusot doon sa madinig ko. Dinig ka kaya? At last, definitely not Sabi niya, least, Sir, si Marjorie po, niloloko yung mga ano. Juan Christopher Sumbong ano? S. Nagsumbong. Si Marjorie po yung naririnig. May sound na to. May video bang walang sound? Ang ba yung ball?
Hindi ba? Congratulations to our loyalty awards. So I request everybody to please keep on silence as we call our valedictorian to deliver their victory speech. Tunga mo na So let's start with our valedictorian from elementary department. So we will call on Binabantay nga yan, baka masita. Hasmin, Marjorie po ayaw bantayan. Jasmine, Eh, sumundo. Si ito po, sumundo kay Johnny. Sinundo po si Joy, iniwan po yung camera. Gabing-gabi na. To our school administrator, Sir Javier Cao, to our school principal, Mr. Epifanio Ticao, Ayak. honored guests, beloved parents, dear teachers, schoolmates, friends, Marjorie po and yung fellow nagkikilos. graduates, good afternoon. I began to think of what I could say in my speech as a valedictorian. While this is an honor achieved by me, I feel that I am the voice of my classmates. I wanted to make this speech as meaningful to everyone as it is to me. Then I thought, what better way to address everyone personally than through the form of a letter. And so I will begin. Since the beginning of my education, I have been guided by influential forces, my parents and family. Throughout my years of education, my family never pushed me to study or pressured me to take extracurricular Marinel po ay isuot yung activities. cup. I was encouraged to simply say, do well in schools because good things will come of that. Alam niya sa In lahat fact, nangyayari dito. these good things did not only come with formal education, but with the relationship I have made with my peers and teachers. Some of you may be thinking, if you pass a test or become valedictorian, didn't you learn something? Well, yes, you learned something, but none of that you are could have come from school. Perhaps you only learned how to memorize names, Hindi naman natin nun eh. places, Mga and magulang po names maingay. to later on forget in order to clear your mind for the next test. School is not all that it can Siyempre, be. para alam niya siya. Right now, it is a place for most people to determine that their goal is Kaya kasi siyan, papa mo. to get out as soon as possible. Alam niyo po ba kung sino ang I am ligaw now na accomplishing that goal. I am graduating. I should look at this as a positive experience, especially being top of my class. However, in retrospect, I cannot say Karir that mo na I yan, am ha? more intelligent than my peers. I can attest that I am only the best at doing what I'm told to do and by working with the system. After 6 years of hard work and perseverance, now it is the time to harvest the fruits of what we had planted. Time also to take and give gratitude for everything and every person who in one way or the other made all this possible. To our beloved teachers, thank you for being one of the greatest people whom I came across in my life. You are not only the selfless givers, but also the mentors of my life. Pag naka-zoom, We will always be grateful to you for your support. And thank you for guiding us, kagabi na. inspiring us, and making us what we are today. To our beloved school, Bulacan College of I-upload Computer naman ni Sir yan, Science sabay-sabay sa Incorporated, Facebook. fulfill my knowledge to become useful and worthy citizen of our nation. We can also be thankful to our families. These past 6 years have presented us with a lot of ups and downs, and it is good to know that we have our family in our corner, supporting us along the way.
Thanks, Mama and Papa. I would not be here today without you. And to my fellow graduates, thank you so much. Always remember your Sir Angelo, kuha na achievements muna with yung mga pride. malulupit na chicks dyan. Through the Piliin years mo na of Sir set Angelo. goals and met each challenge with enough courage and their determination to overcome the many obstacles you've encountered along the way. As a final thought going forward, I'd like to leave you with a quote. Success is not measured by how well you fulfill the expectations of others, but by how you honestly live up to your own expectations. Once again, thank you very much, and may this night be treasured by all of us. Makakuha mo kung marami. Another valedictorian address to be given by our high school valedictorian, Mr. John Alvin San Juan. San Juan. Dali na pala ito. Dawe. Kinamayan ni patawaran. Babantayan ko nga sa ano, CEO. Ang dami lang to ah. Hawakan mo lang ah. Record naman yun. Paabot na May nagaling lang ako. Sa mga panahon dami. Sa mga kapwa kong nagsipagtapos, sa masisigasig ng mga guro at administrador na si Ginoong Javier William Cacao, sa mga panauwing pangdangal, at sa mga minamahal na magulang na naririto, malugod na pagbati at mapayapang gabi sa ating lahat. Isa pong nakakalugod na karangalan ang tumayo dito sa inyong harapan upang magpaabot ng mensahe at pasasalamat na alam kong pinangarap din ng lahat. Ito po ay magsisilbing isang di malilimutang karanasan na mag-iiwan ng marka sa lahat ng naririto ngayon. Lalo na sa ang ganitong oportunidad ay iilan lamang ang nakatatanggap sa bawat taon. Talaga namang napakahirap na sa panahon natin ang makapagtapos. Sa ating mga kabataan, marami ang nangarap at nagnanais na maging sa panaginip ay hindi na nila magawang makapagtapos. Dahil na rin sa sitwasyon pong ito ay nagaganap sapagkat sa kakulangan ng material at pinansyal na pangangailangan upang maipangtustos sa kanilang pag-aaral. Ginto na kung maituturing ang makapagtapos sa nakararami. Ito ay dahil bago nila makamit ay dugo at pawis ng kanilang mga magulang ang ipinangpuhunan dito. Sa aking mga magulang at sa lahat ng mga magulang na naririto ngayon, maraming salamat po sa suporta at pagmamahal na ibinuhos ninyo. Ito kami ngayon sa inyong harapan bilang mga bunga ng lahat ng inyong mga sakripisyo. Ang kaligayahang nararamdaman namin ay nais naming ialay sa inyo. Para sa inyo ang aming mararating. At para sa aking mga magulang, ang mga parangal na aking natanggap ay kulang kung itutumbas sa inyong mga paghihirap. Kasama rin ang aking mahal na lola na ng ibang bansa at malaki din ang naitulong sa aking pag-aaral. Para sa tumayo bilang aking mga pangalawang mga magulang, lubos din po ang pasasalamat ko kay Ginang Bisalimor Cordero, Ginang Berly Domingo, Ginang Delinda Taruk, Ginang Jennifer Domingo,
Ginoong Ernesto Bustamante, Ginoong Marlon Sanchez, Ginoong Ricardo Hipolito, Ginoong Enrico Nieto, at Ginoong Alan Capulong. Sila po ang nag-alis ng kamangmangang nagpabigat sa amin noong kami nagsisimula pa lamang. Sila rin po ang nagsilbing liwanag sa aming daang madilim na kinaharap at dinaanan naming mga mag-aaral. Masasabi kong sila ay mga biyaya na hindi maaaring bigyang presyo ng salapi, lalo na ang mga pangaral na ibinahagi nila sa amin. Ipinapangako ko at namin na mananatiling nakatanim sa aming puso at isipan ang bawat salitang itinuro ninyo sa amin at magbubunga ito ng kamal-kamal na karunungan sa darating na henerasyon. Maraming salamat. Mahirap na pong kalimutan ang mga pangyayaring naganap at pinagsaluhan namin sa halos 4 na taon sa sekundarya ng aming pag-aaral. Bawat titik na naisusulat ng aming mga kamay, bawat sagot na binibitawan sa loob ng silid-aralan, bawat hakbang ng mga magkakaibigan, bawat pahina ng librong nabubuksan ay maituturing kong mga kayamanan. Sa likod ng tinatamasa kong kaligayahan ay may bahid din ng kalungkutan ang aking nararamdaman. Dahil naisip ko ang paghihiwalay nating mga magkaklase na itinuring kong kaligayahan. Hindi ko lubos maisip na titimo sa aking isipan ang kahalagahan ng pagsasamahang matagal rin na buo. Maraming salamat sa mga kamag-aral. Ang galit ay akin nang pinalimutan upang sa paghihiwalay natin ay kaligayahan lamang ang madama. Para sa section ng Linux, Ernest, Paulo, D.A., Juan at Joffrey, salamat sa mga ngiting iniwan ninyo sa akin, Matthew at Marvin. Masaya akong nagtapos kasama ninyo. Leia, Patricia, Madeline, Christina, Jean at Mika, hindi ko kayo makakalimutan, lalo na ang mga hindi natin pagkakaunawaan, at Cherry, Cherina, Rosalyn, Hannah, Nikki at Elaine, binabati ko kayong lahat. Sa lahat ng mga nakasama ko, maraming salamat. Ang section ng Fairfax, sila Kurt, Abel, Clarice, Jonathan, Ron, at si Edeline. Hindi ko man nabanggit ang iba. Marahil maaari kong makalimutan ang mga pangalan ninyo, subalit ang iniwan ninyong alaala ay kailanmay nasa sa isip. Bilang nakatanggap ng pinakamataas na karangalan ito, kayo, mga kapwa kong nagsipagtapos, ay hinahamon ko. Ilang taon ang lilipas mula ngayon. Nais kong makitang naabot ng marami sa atin ang tagumpay na pinapangarap natin. Bunga ng pagtitiyaga, pagsisipag at determinasyong ibinigay natin sa bagong mundo ng ating pag-aaral. Sabay-sabay tayong tumindig at patunayan na taglay natin ang tibay at katatagan ng loob sa pagpasok dito. At kailanmay, huwag nating kakalimutan ang naging pandayan ng ating talino. Galing at katangiang mayroon tayo ngayon, ang ating pinakamamahal na paaralan, ang BCCSI. Para sa iyo, Bulacan College of Computer Science Incorporated, babalik kami ng taas noo at sisiguraduhin maipagmamalaki mo kami. Para naman sa mga susunod na magsisipagtapos, sa mga susunod na panahon, sana ay magagawa kayo ng mga bagay na higit na mabisa at higit na kapakipakinabang kaysa sa aming nagawa ngayon. Nawa ay nakapag-iwan kami sa inyo ng inspirasyon na maaari ninyong gamitin ngayon sa pag-angat at pag-unlad. Muli ay pinasasalamatan ko ang lahat ng naririto na naging saksi sa aming pagtatapos. Ipinapangako namin na pag-iibayuhin pa namin ang kasanayang tinataglay namin ngayon. Sa gabing ito, tayo ay magliliwanag. Kasing liwanag ng mga pinakamakikisap na bituin sa langit.
Kaya gawin natin masaya ang bawat oras na natitira na tayo ay magkakasama. Ito ay gabi nating lahat, tayo na mga nagsipagtapos. Sana sa darating na mga panahon, ang init at liwanag sa ating puso at isipan ay manatili hanggang sa wakas. Sana ay maging matagumpay at mapayapa ang pagtahak natin sa bagong landas. Muli, isang mainit na pagbati sa ating pagtatapos. Mabuhay tayong lahat. Nakikiusap po kami sa mga magulang na nasa labas. Kung maaari po sana ay pakinggan po natin ang mga mensaheng ipinaabot ng ating o ng inyong mga anak. Para po mapakinggan niyo po ay kailangan po natin ng kooperasyon sa pamamagitan po ng katahimikan. Nakikiusap po kami. As we continue with our ceremony, and as our graduates took their final moment from elementary, high school, and college, let us now hear their class prophecies. And to start with it, may we call on our elementary salutatorian, Vanessa Visconde. To all the people that attended this graduation, good evening. If I am going to project the future, I project that after 10 years, some of us might already reach their dreams to have a future and already become successful. And those people are the students who studied hard to finish their college degree. On the other side, I think some of us might experience financial problem because of being jobless or having job with low salaries. And those people are the students who waste their time on important things and don't pay attention in studying. We can change our future by studying hard and by spending our time on things that will help us in a good way. If we do these things, I'm sure we will not experience financial problem and we will surely have a good job. Our dreams to have a better life in the future are not given to us without also giving us the power to make it true. It just depends on us on how we can make it possible in a right way. I hope that when we already got our jobs and we already have a better life, we will not forget our parents. For what we are now and what we are going to be in the future is all because of their help. They work hard every day, hoping that someday their sacrifices will not go to waste. They hope that we will study hard and someday we will make them proud. I hope that we will make their wishes come true. I hope that we will give back their love for us by showing them how much thankful we are to them and we appreciate all their sacrifices for us. For all the parents, you are all worthy of giving a million thank yous and we admire all of you. All of the greatest doctors, teachers, heroes, and other people who belong in the Hall of Fame for mankind will not be in their positions without your help. We wish that you will never get tired of helping us and we love you all. I wish that after several years, we will be stronger as we face bigger problems in life. And we will remember that shortcomings are not the reason to give up, but a challenge to improve ourselves. And deficiencies are not an excuse to back out, but an inspiration to move forward. Life can only be summed up on 3 words. It goes on. I hope that all of us will not forget this school where we built many good memories with many important people for us, where we experience early life's challenges that make us stronger and wiser for more bigger problems in the future, and most of all, where we met true friends that we can trust and people that will accept us for who we really are. Good luck, my fellow graduates. I hope that we will all achieve our dreams and around here. However, we don't look backwards for very long. We keep on moving forward, opening up new doors and doing new things. Because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths. My fellow graduates, just keep on moving forward and congratulations.
Thank you. Another class prophecy from our high school salutatorian, Miss Fatima Liana Adriano. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga guro, kamag-aral, mga magulang, sa ating administrador, at higit sa lahat sa pamunuan ng paaralang ito. Lagi nilang sinasabi na ang pagtungtong sa sekundarya ang pinakamakulay at pinakamasayang bahagi ng pagiging isang mag-aaral. Para sa akin, totoo nga ito. Dahil dito natin natagpuan ang mga bago at tunay na kaibigan na nakasama natin sa loob ng mahabang panahon. Dito rin tayo natutong tumuklas ng mga bagay-bagay na kadalasan ay nauuwi sa kapalpakan, subalit nagbibigay aral sa atin. Kaakibit din ito ay ang pagsusumikap natin upang makakuha ng mataas na grado sa mga pagsusulit at makumpleto ang lahat ng mga proyektong ibinibigay sa atin ng mga guro. 4 na taon din tayong nagsama-sama at alam ko na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangarap at mithiin sa buhay. Alam nating lahat na pagsusumikap at determinasyon ang isa sa mga susi sa ating pagtatagumpay. At higit sa lahat, kailangan natin ang suporta at pagmamahal ng ating mga magulang upang mapagtagumpayan ito. Pagsumikapan natin matupad ang lahat ng ito at huwag manatiling pangarap na lamang. Gamitin natin ang ating kaalaman na ating natamo sa ating mga guro at lakas upang maging kapakinabangan at hindi maging pabigat sa lipunan na ating ginagalawan. Naniniwala ako na muli tayong magkikita-kita makalipas ang 10 taon o higit pa, na ang bawat isa sa atin ay matagumpay sa larangang napili. Ngayon ay narito tayong lahat upang ipagdiwang ang ating pagtatapos ng isa na namang kabanata sa ating mga buhay at ihanda ang ating mga sarili sa pagpasok sa buhay kolehiyo na magtuturo sa atin na maging matatag at matutong tumayo sa sariling mga paa. Bago ako magtapos, gusto ko rin sanang pasalamatan ang mga taong nakasama at gumabay sa aking pag-aaral. Unang-una sa lahat, ang aking mga guro na nagsilbing pangalawang magulang sa amin at nagbahagi ng kanilang mga kaalaman, lalo na sa minamahal naming tagapayo na si Ginoong Ernesto Bustamante na naging bata sa lahat ng oras, na nagturo sa amin upang maging isang responsable at disiplinadong mag-aaral. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ng aking mga kaklase, ang Section Fairfax. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga masayang sandali na pinagsaluhan natin. Hindi ko kayo makakalimutan. Gusto ko rin pasalamatan si Tito Bubo at ang aking lola na tumulong sa akin upang makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Gusto ko rin pasalamatan ang paaralang ito na nagsilbing pangalawang tahanan sa aming mga mag-aaral. At syempre, hindi ko maaaring kalimutan ang aking mga magulang na siyang gumabay, sumuporta at nagbuhos ng pagmamahal sa akin. Maraming salamat po. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nandito. Patutunayan ko po sa inyo na karapat-dapat ang binibigay niyong suporta sa akin. Muli, maraming salamat po at magandang gabi. Thank you very much. Another class prophecy to be given by one of our honor students from College Department. May I call on Mr. Jennifer De La Cruz. Sa lahat ng naririto ngayon, mga magulang, mga guro, mga kaibigan, kapwa na nagsisipagtapos at sa ating pamunuan.
Isang magandang gabi ang aking pagbati. Ngayon ay unang araw ng Abril, taong 2022. Kasalukuyan kong tinatapos ang aking mga pampinansyal na ulat para sa isa sa pinakadanyag ng mga bangko sa kasalukuyan. Nang bigla, sumagi sa aking isipan ang nagtakda kong pakikipagpulong sa mga mahuhusay at nagmamay-ari ng mga naglalakihang kumpanya sa loob ng bansa na kinabibilangan na Christine Lexon, Evelyn Jimenez at Maria Bettina San Mateo. Natapos ang ilang saglit, ay naigaya ko na ang aking sarili sa naturang pagtipon at ngayon ay hula ng aking sasakyang pinatatakbo gamit ang makabagong teknolohiya ng computer na sadyang nilikha para sa akin na isa sa pinakamahuhusay na inventor ngayon na si Cristal Marie Ortega. Sa aking pagpasok sa isa sa mga nagtataasang gusali sa lungsod na dinisenyo ng mga mahuhusay na inhinyero sila Brandon De Leon, Edison Miranda at Nomer Almario, ay nakasalubong ko at nasilayan ang wala pa rin upas na kagandahan ni Lasmin Platero at Michelle Tigas na kaupa-flight attendant na ngayon. Sa usali ding ito ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang ngayon ay isa ng ekonomista at kasalukuyang namamahala ng bansa na si Pangulong April Rose Cristobal na siya rin palang panauhing pandangal sa pagpupulong na iyon. Noong una ay nakala ko pang nakalimot na siya. Subalit nang matapos sa kanyang pagsasalita ay lumapit at nagpaalala pa ng nalalapit naming muling pagtitipon. Itinala ko ang araw na iyon, 17 ng Abril, sa aking singsing na ibinigay ng mga dating kaibigan sa kolehiyo na sina Maria Janine Salvador, Jerry Catrube at Mirasol Gabino na ako ay minsan bumisita sa kanilang napakagarang butik. Nang matapos ang nasabing pulong, ako ay dali-dali bumalik sa aking tanggapan at kinailangan ang tulong ng aking sekretarya na si Johnny Berdima Api upang ipagbigay alam kay Queen Eileen Panusial, ang nakamara ng trono ni Queen Elizabeth, ang naturang pagtitipon, kayo din sa pinakamayamang babae sa buong mundo na si Lady Anna Marie Asanin, na ngayon ay nasa Russia din. Ang pinakahihintay na araw ay dumating na. 17 ng Abril, ang araw ng aming huling pagtitipon. Natuwa ako, hindi pa ako huli sa pagdiriwang. Pagbaba mula sa aking sasakyan, ay pinagmusdan ko ang aking dating paaralan, ang Philippine Computer Science Institute, na ngayon ay mas kilala bilang Javier Villar-Cacao University. Marami akong napansing pagbabago. Ito ngayon ay nalilibutan ng mga puno at nagagandahang mga bulaklak. Na pinangangalagaan naman ng mga ekologistang sila Maricris Sedilla at Aileen Simpulan. Lumakad ako sa pasilyo patungo sa tanggapan ng Dean na si Ginoong Renz Carlo F. Reyes na siyang pangulo na sa aming pinagtapusang paaralan. Pagpasok ko sa nasabing tanggapan ay kinamayan ako ni Ginoong Reyes. Tuon ay nagkamustahan kami at dito ay nabanggit niya sa akin na sinasabi din palang paaralan nagtuturo ang mahuhusay ng mga guro na sila Beverly Cunanan at Joselino Sevilla. Matapos ang halos 30 minutong pagkwentuhan ay napaalam ako sa kaniya. At sa aking paglisan mula sa nasabing tanggapan, dito ay nasalubong ko naman si Mark David Pintuan at John Raymond Desiderio na kapwa ay miyembro ngayon ng isang sikat na grupo ng manlalaro sa PBA. Nakita ko din at nakausap si Marjorie Petron at Julian Calma. Ngayon ay mga tanyag na modelo na. Bumaba ako mula sa ika-20 palapag ng gusaling iyon at sa aking paglalakad, sa di kalayuan, ay namataan ko ang pagkaway ni Brigadier General Emmanuel de la Cruz, ang hepe ng Armed Forces of the Philippines, na siyang namamahala upang maging maayos ang pagtitipon, kasama sina Lieutenant Christian Oliver de la Cruz at Major General Salvador Ramos. Pagbalik ko sa lugar kung saan ginaganap ang pagtitiwan, ay napaunlak naman ang isang magandang awitin. Ang isa ngayon ay sikat ng mga awit na si Alexander Garcia. Ang pagdiriwang na iyon ay tunay na napakasaya at napakahalaga upang mapagyaman ang pagsasamahan at pagkakakilanlan. Ngayon na ang mga personalidad na nabanggit ay tanyag at lumilikha ng pangalan sa loob at labas ng bansa.
Ilang saglit pa nang ako ay mapasadyak sa aking orasan. Naging dahilan upang ako ay makaramdam ng kalungkutan. Ito kasi ay hudyat lamang ng malapit na pagtatapos ng kasabihan. Ngayon pa man, ay inalawang pa din ang aking sarili. Lagi ko sinasaisip na ang pamamahal ng mundo ay hindi ang wakas na pagkikita at sandaling pagbalik sa dating mga tamis sa samahan. Ang okasyong ito ang muli magdurugtong sa aming mga araw ng kabataan at masasagalang pag-ani matapos ang aming mga pinagbaguran. Maaaring mayroon tayong misyon na sumasalamin sa ating mga pangarap. Sa mutuman ng mga pangarap ay nais nating makita ang mga sarili na may mahalagang katayuan. Sa pangarap din, higit nating makikita kung anong landas ang ating tatahakin, anong daan ang tutuntunin upang matamo ang mga ito. Sa daigdig man ng makabagong siyensya at agham, dapat nating makita ang ating mga sarili na ang bawat isa ay may puwang upang umulat at magtamo ng pagkilala. Ikaw, ano ka sa iyong misyon? Maligayang pagtatapos at muli ay isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Pakisunod na tayo. Angat mo. Pwede na. Sabi ko sunod mo. Hindi ko sarap pupunta. Hawa mo naman. There. Good. Good boy. And it's giving to the graduates solemn pledge of loyalty to be led by Jessica Cristel M. Reynado, an honors student from Elementary Department, Patricia Marie Calu from High School Department, and
Thank you.